Mora na yung ministry. Sige, mayo ka ba? Ay, wala man na yung ministry. Eh. Wala ko ng tindog sa tubangan. Church, nagay klase-klase nga ministry. Lain nga ministry nga gipiyan Lord sa tuwang kinabuhi. Amen? Gamay mo na sa una ko, nakita man ka sa tubangan o wala, still, ministry na ni Lord nga gipiyan sa inwa. Siguro wala pa kabalo, or feeling ni mo, wala man yung value, still, gipiyalan ni Lord sa imong kinabuhi. Amen? Feeling ni mo nga, kantor lang yun na siya. Pero gamay o dako may igsoon, nakita ni Lord ang imong kasing-kasing. Bisag unsa pa na kadako imong ministry, nagsigag tungtong sa tubangan, pero ang imong kasing-kasing wala diha, wala gyapon na yung value. Pero bisag unsa pa na kagamay ang ministry, gipiyan ni Lord sa imong kinabuhi, pero imo na siyang treasure sa imong kinabuhi, gikalipay na imo, then mo na yung gipangita ni Lord. Amen? Papakan na to si Lord, hindi ang abuntagon. So, ano siya? Mag-isgot ta sa kinabuhi Kristahano niya ang abuntagon. Amen? So, ang word ni Lord, maapri diha, hindi ang abuntagon. Ang word ni Lord, maapri sa Luke chapter 9, verses 22 to 24. 23 dahil, sorry. Luke chapter 9, verses 23 to 24. Bubuhay na no? Bubuera. Basahan na ito. Kung na yung mga Bible, sundin ko ninyo, subahin ko ninyo, atong basahan ang pulong sa Ginoo niya ang kabuntagon. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. For whoever wants to save their lives will lose it. But whoever loses their life for me will save it. Balik ko na kapagbasa. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. 24. For whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me will save it. Akong giyan nyo ang tanan sa pagtuko sa itong mga ulo. Let us pray sa mensahe ni Lord na kabuntagon. Pangayon na ito ang giyan ni Lord na itong masabtan ang iyang pulong. Sa pinakasayon niya pagsabot o ang Lord mamuhat sa iyang pulong nila ang kabuntagon. Father, we thank you, Lord, nini ang kabuntagon, as we come into your presence, as we prepare ourselves. Lord, wala may mahimo kung wala ka sa among kinabuhi. Lord, mahimo lamang kawang ang among oras nga among gigugol nini nga dapit Ginoo kung wala ang imong presensya. So Lord, nini ang kabuntagon, among gi-welcome in the name of Jesus. Lord, bless each our heart today. Apriya ang matag kasing-kasing, ang among una-una, ang among matag dalunggan, ang among mga salabutan, Ginoo, in spiritual way, Father God. Aron Ginoo nga mahimong magpabilin ang imong pulong nga among madungog karon sa among matagusan kinabuhi, Father God. Holy Spirit, we ask you in the name of Jesus to lead every heart, bless every heart. Lord, tagayong kalinaw ang matag kasing-kasing sa pagpaminaw sa imong pulong. And we rebuke in the name of Jesus the spirit of destruction, spirito sa mga pagdisturbo in the name of Jesus. Walay kahum ang spirito sa pagpangdisturbo nini nga dapit in the name of Jesus. Lord, may your anointing, may your Holy Spirit, Lord, mag-bless nini nga dapit ang ibig sa akong kinabuhi, Ginoo. Panalangin ang akong baba, panalangin ang akong kasing-kasing. Himuang sa tanang pulong nga magawa sa akong baba karon, dili gikan sa ako, kundi gikan kanimo, Ginoo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Dalagon ka sa walay katapusan. Amen and amen. Hallelujah. So, magsugod ta sa ato ang sa pulong ni Lord ni ang kabuntagon karon, Luke chapter 9 verse 23 to 24. So, ano siya? Ang theme sa mensahe ni Lord karon ni ang kabuntagon is becoming a true disciple. Becoming a true disciple. Imagine yourself in church, nagsugod rin niyo si Jesus. Whoever wants to be my disciple. Ilan mo katapan, iksoon, disciple. Disciple. True disciple. Dili itong disciple. Amen? Gusto mo tayo kalayaan ng disciple o disciple. Mawala ko na sa tarak-tarak o truck.
Sino mong gipalit? Tarak-tarak, kasabot na ka, madili tinuod. Men? Sino mong gipalit? Airplane. Kasabot na ka, madili tinuod. No? Pero pag mo kung sino mong gipalit? Single motor. Kamu na ka, tinuod. Diba? Pag may yung ganyan, motor, di na tinuod. Men? So pag may yung bukan, Christian, tinuod dili. Tikatik ra. Pag may yung bukan, disciple, tinuod dili. Dili, atik-atik ra. No? So karon mag-isgot sa giingon ni Lord diri nga word na disciple. Now, isgutan sa nato sa mga diyot ang word na disciple. Trivia. Char. So, ang word na disciple, mga igsoon, is from the Greek word mathetes. Char lang. Mathetes. Now, ang Greek word sa disciple is mathetes. I hope I can write it down. Pero, palog ako, Joy. Mathetes. Spelling sa mathetes is M-A-T-H, tapos E nga na ay kuhan sa taas, tapos T na po, tapos E nga na ay S sa taas. Palog search sa enjoy para makita nila. Mathetes. Ano siya yung Greek word sa disciple? Now, what does it mean? It means, it signifies someone who is actively learning. Yung mga tapat, actively learning. Dili itong active ka ron, pagkauma, dili. Active ka ron na simana, kauma, dili. O pagkasunod simana, dili. Or nag-schedule ka ron, active ko mabulan. Pagkasunod bulan, dili na sa, no? Actively learning and engaging with a teacher or a particular school or thought. So teacher, we all know nga isa like spiritual aspect na tayo pinaka-teacher. Amen? Which is si Jesus. So therefore, we are learners of Jesus. Ano mga tapat? We are learners of Jesus. Si Jesus ang ato ang teacher. Now, sa Latin word po, tawag niya siya discipulus. So, marag yapon ang definition. A learner or a pupil. Pupil. Alam mo sa pupil? Usually, ginagamit niya siya sa elementary. No? Pupil. Learner, yapon siya. Student na siya karon sa high school. Pero sa elementary, usually na siya dungo. Pupil. So, therefore, mato siya? Discipulos in Latin word, and then mathetes in Greek word. So, trivia lang to siya. At least kabaluta asa nagikan ang word na disciple. Now again, pero nahin ako kapangutanan. Nahin ako nga question ba? Nahin ako nga idea. Do you believe na dili tanan Kristohanon disciple? Dako nga pangutanan, ba? Dili tanan Kristohanon disciple. Daghan mo ingon na ayaw mag-Christian. Men, ayaw mag-Christian. Kaya nila, nakailang ko kay Jesus. Si Jesus na itong anak, katong namatay dito sa cross. Ayaw mag-Christian. Katong mga silingan ninyo ng mga Catholic, pwede man ito mag-mention din nyo, nato ang nanibriya. So, igsoon na ito mga Katoliko. Igsoon ba? mga Catholic Church, may iwan sila, Kristohanon po na sila. Ganito mo sila ni Jesus. Pero, the question is, are they really Jesus' disciple? Now, baka na ito karoon ang idea sa disciple kaya para mas atong masabtan kung unsa ni siya nga term, unsa ni siya nga title sa ito ang kinabuhi. No? So, dili tanan Kristohanon disciple. Ngano man ka? Dako ka pangutan na isuon, nga dili tanan Kristohanon disciple ni Jesus. Now, pinakauna nga punto. Point number 1. Becoming a true disciple. Point number 1. Lingon si Lord sa pinakauna nga part. Balikan nato kabasa. Whoever wants to be or my disciple. Pero aron sa nato basi kalanganin ta ba? Kinsay gusto mahimong disciple ni Jesus masigit og amen. Amen. Hinay. Kana yung naay unod. Kana bang gikan sa imong kasing-kasing dili lang kay gipugos ka? Kung napugos ka, alang sa tingog. No? Pero
kanang gikan sa imong desisyon igsoon, no? Nagmatter sa imong kasing-kasing ang tanan. So kinsay gusto nga mahimong disciple ni Jesus, musigi tong amen. Amen. Hallelujah. Now karon let's make time para tun-an nato ang becoming a true disciple. Now, una nga punto. Dingon si Lord, whoever wants to be my disciple must deny themselves. Pagkabugat, igsoon. Grabe kabugat. You know what? Kanamang sa akong kwan, well, giribig ni Lord sa akong yung word. Giribig niya sa akong kinabuhi. I feel like, Lord, I am very unworthy. Grabe, hindi ko kadilit ako sa mag-share niya ni. Kaya naman, I am more on fleshly desire. Daghan mo mga desire sa ako ang kinabuhi, sa akong lawas nun nga kinabuhi, ang kaugalingon nga mga desire, nga mas priority na ako. Instead, gamay akong panahon sa mga espiritualan nga pagkinabuhi. Prayer life, I'm going to be honest. Pero sa mga personal na ako, mga busy kayo, mga trabaho, at abdi kayo, dili gani mali, di ko mali sa trabaho. Ikaw daw ko ni deduction natin. Ikaw daw ko ni deduction na mali ka, malak pa yun imuhang page. Di, ako di ka mali. Pero, pag-abot, karon kailangan man si Lord must deny themselves. Grabe ka lang, Lord. Siguro, murag 10%, lagi siguro matuman ako ani 10%, ang 90% sa lawas. Ang akong kaugalingon 90%, unya ang 10% sa imo ang gid. Murag ingana gid siguro ang evaluation. Muna, I feel like I am very unworthy na mag-share ni Lord. Pero, dahil akong pero igsoon, hindi mo katapad, pero salamat sa grasya ni Lord. Salamat sa grasya ni Lord. Grasya na gid ni Lord ang tanan igsoon. Grasya ni Lord ang tanan nga nung naa kadiri karon. You are still called the Son of God. That makes you worthy nga mo duol sa tungkuy nga Dios. That makes you worthy nga mo declare sa mga kinabuhi nga I am a son of God. But still, mag-focus sa word ng disciple. Now, must deny themselves. Pinakaunang nga punto. Must deny themselves. Galatians chapter 5 verse 17. Galatians chapter 5 verse 17. For the flesh desires what is contrary to the spirit. Now we all know that spirit is referring to spiritual lives upon kinabuhi, which is following Jesus, serving the Lord. Mo ni mga pagsimba na to, mo ni ang spiritual life. Now, and the spirit is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. Mo na ang Galatians chapter 5 verse 17. Why is it that si Lord must deny themselves? Kaya nga no laging ang imong lawas o ang espiritu ni Lord contradicting to each other. Ang gusto sa imong lawas magsigig kaon. Pero ang gusto sorry. Ay, pag-distak yan. Nalira sa nila pag iyong kaon. Ang gusto sa atong lawas, kaon. Pero ang gusto sa Espiritu ni Lord is pray, fasting pagani, nag-advise si Lord na mag-fast. Contradicting na daan. Diba? Ang gusto sa imong lawas, matulog. Pero ang gusto sa Espiritu, bangon and pray. Contradicting, di ba? Ang gusto sa imong lawas, maligo sa dagat. Pero ang gusto sa Espiritu ni Lord, simba ay Domingo karon. Contradicting, di ba? Ang gusto sa imong lawas, pag-Facebook na ko karon. Pero ang gusto sa Espiritu ni Lord, silda karon, ay limot-limot. Silda karon. Contradicting. Wala pa takabalo sa mga personal nga mga kinabuhi niya. Siguro,
giinan ka ni Lord nga, basahan nga word. So, basahan ni Lord nga word kay na ako'y mensahe sa imo ha. Pero wala ka naminaw, naroon na yung oras sa imong cellphone. Or wala ka naminaw, tungkol kay busy kaayo ka. Contradicting. That's why, bukat kaayo isuon. Bukat kayo mensahe ni Lord. Lord, di na ikaw may mong disciple, ali. Kaya mag-listen mo kung ali. No, bukat kayo. Pero, ayaw ka pala ka isuon. God will make a way. Tagaan ka ni Lord o kasing-kasing ang matinumanon o kapalong maminaw sa iyang sugo in spiritual way. Now, follow up verse. Galatians chapter 5, verse 22 to 24 ni Madri. Unsay advantage kung i-deny mo ang imong kagalingon? Deny mo ang imong lawas doon yung one ba? I'm not saying na ayaw na ang trabaho. I am not saying na ayaw nagkaon. I'm not saying na ayaw na tulog. But gusto ni Lord nga tagaan mo mas priority nga panahon ang espirituanon nga pagkinabuhi. Later on, we will know and we will understand kaya pasabton ta ni Lord. Nganong mas prioridad nato ang espirituanon nga pagkinabuhi. Verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Muna siguro, sa puton ka, kaya wala kay panahon sa siprihanon, sa pag-spend of time sa spiritual na pagkinabuhi. Muna siguro, gamay na tagpikil, or muna siguro, dali araw ang mabalaka, kaya siguro wala kay panahon sa pag-pray. Or wala kay panahon sa spiritual na pagkinabuhi. Muna siguro magamay ra ang istorya, dali ra ka ma-disappoint, dali ra ka mag-uon, dili na dahil kaganahan mo, tanaw sa iyang naong, kaya na-disappoint ka, kaya nga naman, gamay ra kang panahon sa pulong na sa Ginoo. Gamay ra kang panahon sa paghatag og time sa tong buhing nga Dios. Muna siguro, nga maayo sa imo, nga ganahan ka mo simba, nga maayo po ng dili, kaya nga naman, gamay ra kang panahon sa atong buhing nga Diyos. Now, daghan na may gusto maingon na disciple ko ni Lord. Abi ka nagsimpa-simpa na siya, disciple ko ni Lord. Pero mo na ginagingon ni Lord na if you want to become my disciple, you must deny yourself. Amen? Mga katapad? Amen. Let's deny ourselves, Gison. Listen man! Pangayoon na to kay Lord. Yes. Amen? Hallelujah! So muna, ang bunga, muna yung advantage kung i-prioridad na to ang Espiritu ni Lord sa to ang kinabuhi. There is love, there is joy, muna ang bisag gamay raw, bisag feeling ni mo nga, daghanay ka problema, daghanay ka problema sa imong pamilya, disappointed ka sa imong pamilya, sa imong trabaho, kung sa wala ka problema sa imong kinabuhi, pero nakakay joy, nakakay kalipay, ganahan ka mo simba, ganahan ka mo pinugsilda, kahit tungod sa Espiritu ni Lord na nasa imong kinabuhi. Amen? Amen. Manang nakakadiri karon, pagpanga na to si Lord, naagyapon niya ay. Hallelujah! So naagyapon niya ay pamaagi si Lord, manang nakakadiri karon, it is because wala kapasagdi ni Lord. Amen? Amen. Hindi mo katapad, ginay kapasagdi ni Lord. Hindi kapasagdi ni Lord. Maayo kay si Lord, amen? Bisa gamay na pang panahon sa iya ha, sa tibok simana, pero tagaan niya kung niya o kadasig yung simba. Yes. Amen? Hallelujah. Pagpakan sa nato si Lord Iksoon sa iya kamay. Again, denying oneself means allowing the Holy Spirit to dominate freely and make fruits sa kinabuhi. What a general idea. So, let's try. Kung dili makaya, then do not trust yourself. Do not trust yourself. Kaya nga naman, maayo na karon, kunya mawala na. Kung ang imong kaugalingong desisyon ang imong saligan. Maayo na karon nga simana, I tell you. Mawala na sunod simana. Manglibak na kasunod simana. Amen? Mangmarites. Hallelujah! Amen? Marites na sunod si Mana. Let's try, church. Pangayoon na to kay Lord. Lord, I really wanted to become your disciple. But Lord, there is an attitude sa akong kinabuhi nga kulang ko og panahon sa imuha. Mas giprioridad na ko ang kaugalingon ng mga pangandoy. Tabangin ko.
let's make decision. Amen? Ikaduha nga punto mga igsoon, bubuha ni siya. Take up the cross. Take up the cross. Pero na pa'y sumpay. Daily. Ina mo katapad. Daily. Wala pag-ingon si Lord na take up the cross today. Wala pag-ingon si Lord na take up the cross next week. Wala pag-ingon si Lord na take up the cross next year or next month. Ningon si Lord daily. Karon ugma, sunod ugma, sunod ugma, ug hangtod nga napa kay ginhawa igsoon. Take up the cross. Dakhay mo ingon, I am a Christian, but still wants to become free. Kana ba ana ra? Maglakaw mo ida la. Maligo ka. Pero taga-ano dalunon. Taas mo ano? Gusto na ra, ligo ra gid. Men, sa'yo ta kayo ingon, I am a Christian. Pero dili gusto ang problema. Dili gusto ang kabala ka. Dili gusto nga tagaan trabahoon sa simbahan. Amen. Wala mo yun si Pastor, gumawa na po schedule karon ha. Halos di mo tubag. Yung mga si Pastor sa buha. Gumawa na po schedule karon ha. Ang karon sunod Domingo. Halos di mo tubag. Kaya naman, dili gusto gasol. Sula ni man. That's why blessed kayo mo mga igsoon. Kay sa tanang butang lagi na ay purpose ang Ginoo. Kung na ay ministry, mapugos yun ka. Luya na ka ang imong lawas. Gusto ni Ana, pero tungkol kay gusto lagi ni Lord na gamiton ka, tagaan ka niya ang trabahoon para mapugos ka. Papangan na to si Lord. So mga igsoon na ikalipay kung na ay ministry. Gamay na siya o dako, ayaw iki-disappoint. Kay purpose na ni Lord para dili ka mawala sa iya. Amen. Mga upan, okay ra nga ang ano mo mawala ko diha. Ang ano mo mawala ko sa GCM. Kaya naman, wala siya ay burden, wala siya ay kabukaton, wala yung mga pugos siya kasing-kasing nga magpapiling nga mo simpa kung mga lagad sa tungkoy nga Diyos. Kaya naman, wala yung pugos sa iya ha. Muna yung mensahe ni Lord sa akong kinabuhi. Again, una ni siya ang gireflect sa ako ha. So kung na-reflect ka sa imo or na-disappoint ka, pasaylo ako igsoon. Muna ang feeling dyan ako, grabe, kabugatan ni Lord. Oy, I am so unworthy nga mo share ni ini. Pero salamat sa grasya sa Ginoo. Kitang tanan, gitagaan og katungod. Kitang tanan, gitagaan og pribilehiyo nga mo enjoy sa message ni Lord din ang kabuntagon. Hallelujah. No? Take up the cross daily. Pero mo lagi, gusto naman kita kaya-haya perdi. Simpang Domingo, okay na. Tapos, tinsa na po tayo sa itong mga adlaw-adlaw mga kabisyon. Again, church, I challenge you today. The word of the Lord is challenging us today. Whatever the ministry ng kitiyan ni Lord sa mong kinabuhi, treasure. I-enjoy igsoon. Ikalipay igsoon. Kaya mo anay mo tira sa imo para sa pagpangalagad sa itong buhay nga Diyos. Mo anay mo hatag sa imo o kadasig. Kung wala na igsoon, sugot na magkanting mo simba. Masugot na magkagbay buhaton. Kaya naman, wala bang kay rason. Amen? Hallelujah. Take up the cross daily, but every day. So on. Daily. Dili lamang today. Dili lamang ugma. Dili lamang sunod adlaw. Dili lamang sa karon nga semana. Kundi every day. So on. Now, murag puros naman yung nagisgot naman yung cross o kabukaton or burden. Pero igsoon na ay nakapaluyo sa cross igsoon. Mo na gingon lagi nga once you have burden, once na nagipiyal sa imong kinabuhi, feeling nimo kabukaton na siya. Feeling nimo burden na siya sa imo ha, pero ang purpose na igsoon, tagaan ka kahum sa Ginoo. That's why they want to read sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is power of God. Hindi mo katapat, kahom na sa Ginoo igsoon.
Gitagaan kang katungod nga mo celebrate sa gahom sa Ginoo. Kapuya lagi magsinsinda, kapuya lagi mag-leader. Gahom na sa Ginoo igsoon nga gihatag sa imong kinabuhi. Kapuya magsinplasabi sa mga bulak. Gahom na sa Ginoo igsoon nga gibiyan ni Lord sa imong kinabuhi. Kapuya manilin diri amo ana mo schedule. Gahom na ni Lord sa Ginoo. Gahom na ni Lord nga gibiyan sa imong kinabuhi. Kapuya magsinda, labi ng ulan. Pero gipahinumduman ka ni Lord. Gahom na ni Lord sa imong kinabuhi nga gihatag niya. Amen? Hallelujah, ilang mo katapat. Salamat sa gahom sa Ginoo igsoon. Salamat sa gahom sa Ginoo. Hallelujah. Ganahan kayo ka maghatag, ganang giver kayo ka ba? Nagisi mo kasing-kasing yung maghatag ka. Pero saay, tapulan ka maghatag or saay, maglagot ka kay siguro nagpangayo. Siguro nagpangayo. Pero lagi din na kasi mo kasing-kasing yung maghatag, mo na imo ang ministry. Ang paghatag, ganang tights. Apil na. Mo na ayaw ikagool. Kaya nga naman, dahil saad si Lord sa imong kinabuhi. Ang imong paghatag diri bisag bukat siguro sa imong bulsa. Pero ayaw pasagdi, ayaw kabala kay igsoon. Mao na kahum ni Lord, prepare ni Lord sa imong gihatag niya sa imong kinabuhi. Mao na imong hatag sa imong dasig. Tingala ka. Murag in terms of financial, matingala ka nga. Grabe ka, dipit ka pero ganun, nabuhi ko nga karon. Ganun wala magig ka na halos nahuman ang tibong adlaw na wala kay kaon. Napa diri? Kisay walay pamahaw diri. Taas ang kamot. Kay pakaon na lang lang. Amen. Hallelujah. So mga sunod, gahom ni Lord, ang ministry, ang gibiyan sa imong kinabuhi, ang kabugaton, ang imong mga pag-antos, ang imong mga kabalaka, ganang tanan, adunay rason sa imong pag-alagad sa tumbuhi nga Dios. Adunay rason in the process of becoming a true Jesus disciple. Amen? Kung na-feel mo na mga igsoon, congratulations. Naaninag na nimo that you are really a Christ disciple. You are not just a Christian, you are not just a disciple, but you are truly a disciple. Amen? Hallelujah. Pakala na to si Lord para sa kadaugan. So, matay kaduha nga punto, take up cross daily. Hallelujah. Now, ikatulong nga punto, mga igsoon. Kaya pa ba sa oras? Ngayon si Lord, saan ko balik ang mensahe sa pulong sa Ginoo? Whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up the cross daily, and follow me. Hindi mo katapat? Follow me. Follow the Lord. You cannot become a true disciple. Gitinayan mo ang imong kalingon, pero dili ka ganahan mo tuman og sugo. Di ka ganahan mo sunod. Sugoon ka ani. Mani mo ang kuan na gigirbi ni Lord sa imong kinabuhi. Pero grabe ka kakadinayan. Kiningani lagi mo trabaho lagi. Ay Lord, uy. Follow the Lord. Amen? Follow the Lord. Hindi mo katapan igsoon. Follow the Lord. Follow the Lord. Balag ka, boy. Follow the Lord. Balag ikapoy na ka. Balag na balaka ka. Balag na guul ka. Ang saan ni Lord, follow. Kaya ang saan ni Lord, dili mo usap. Amen? Ang saan ni Lord, wala mo usap. Ingon siya, follow me. Pero, usahay, follow me ra. Nawala ang denying. Follow me ra. Sunod mo ko sa inyo, Lord. Pero wala ang deny sa ikaw galingon. Gawas na, sige, tumano. Sunod mo ko. Wala sila. Christian. Sunod mo ko ni Jesus. Christian, gari ko. Pero lagi, kumusta ang kinabuhi? Okay na, hindi ko simba. Okay na pag dili. Okay na pasimba. Okay na pag dili. Okay na pag makasilda. But still, Christian yapon. Grabe ka, amazing si Lord, no? Gitagaan kay yapon niya katungod niya, mahimong anak niya. Bisag pagdumon kita. Bisag, wak ay panahon sa iya, ha?
Pero kitagaan gyapon kiya niya og panalangin, naagyapon ka diri karon. Nabuhay pa ka. Ganit ang uban nga namatay na lang. Amen? Napagalit ang uban nga gusto pa mag-ministry. Di kalipan nila ang ministry pero wala na sila yung time. Pero ikaw, kita, napatay time pero giusik-usikan ra. Amen? Dili lang follow me, kundi must try or must deny themselves. Dili lang po must deny themselves, also, kinahanglan po mo dalhon ang imong cross. Dili lang isa, gidala na ako ang cross, pero nawala tong isa. Bubuot. Or, nagsunod ako, pero nawala lang itong, nag-deny, pero wala magdala og kuan, wala niya enjoy ang cross. Wala niya i-celebrate. So again, una nga punto, becoming a true disciple of Jesus must deny themselves. Amen? Kadua, take up the cross daily. Ikatulo, follow Jesus. John chapter 8 verse 12. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have light of life. Hindi mo katapat, light of life. Light of light. Sa imong pagsunod ni Jesus, igsoon, dili na siya muna pa kawang. Sa imong pagsunod kay Lord, dili na siya sunod-sunod. Mo nang feeling mo na karon nga naa ka diri tungod kay gitagaan ka ni Lord ug kahayag, gitagaan ni Lord og bright future ang imong kinabuhi, gitagaan ni Lord og kalinaw ang imong kinabuhi, gitagaan ni Lord og kalipay ang imong kinabuhi. Napalindot John chapter 12 verse 26. Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Ang tanang nag-serve kay Lord, musigi itong amen. Amen. Ang tanang nag-serve kay Lord, musigi itong amen. Amen. Ay, saan ni Lord igsoon? My Father will honor the one who serves me. Aren't you happy? Dili ba ka malipay, anak? Nga ang Diyos nga labaw sa tanan, nag-honor sa imo. Bisag dili ka ngayon, pero gi-honor ka niya tungod sa imong pagsunod kay Jesus. Patangan nato ang atong buhay nga Diyos igsoon. Following Jesus is just not just following, sunod-sunod lang. Pero takuay na siya ang value kay Lord igsoon. Takuay na siya kalipay sa atong buhay nga Diyos. Mao na nga i-honor ka niya. Nalipay si Lord sa imong kinabuhi. Ikalipay na ito igsoon ang kalipay ni Lord sa atong kinabuhi. Ang atong pagsunod, siguro gikapoy na ka, disappointed kay ka, pero naagapon sa imong kasing-kasing na mo-serve kay Lord, mualagad sa Ginoo, siguro na daghay mga panahon nga nasipyat ka, pero salamat sa Ginoo, igitagaan ka niyang kusog. Lord, salamat sa tanan. The Lord will honor you, igsoon. Not just today, not just tomorrow, but in eternity also. Kini, mo ni ang anak, akong anak na akong gikalipay. Nagmatinan-anon o nagsunod sa akuha. Diba? Amazing ka, Lord! Salamat kaayo sa kusog. Hallelujah. Last part na to, mga igsoon. Kasi gutom-gutom na mo. Hallelujah. Tapos na to ang verse 24. 24 ba? 24. Whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me will save it. Do not find life, church. Ayaw pakita ang kinabuhi. Ayaw kayo mag-focus sa imong mga pangandoy sa imong kinabuhi. Kaya nga naman, once you are very focused sa imong mga pangandoy sa imong kinabuhi, gusto ka ani, gusto ka ana, Lord, gusto ko ani, gusto ko ana, that will give you distraction. Mahimo nga mas mabisi ka ana kung mawalan ka og panahon sa Ginoo. Instead, find Jesus.
Find Jesus. Kay siya ra ang mudugang sa imong mga panginahanglan. Siya ra ang mudugang sa imong mga gipangandoy sa imong kinabuhi. Dili tong find life and then find Jesus a little bit. Dili ba? Lahat na siyang find life and then find Jesus also. Dingon si Lord, find Jesus. Pangita ako. Ayaw unahan ang imong kuan. No? So mga mensahe ni Lord, din yung abuntagon for the last part. So church, ang praise and worship team, please prepare.